Gagawa tayo ng Roblox topper for today's video. At eto na nga mga mi, ang inyong pinakahihintay. Pinakahihintay nga ba? Nag-roll lang ako dito ng fondant. By the way, pastillas fondant nga pala ang gamit ko. Ito nga palang ginagawa ko, yung pinaka-square dyan ay yung pinaka-mukha ng ating topper. So pinakikinis ko lang siya gamit ng aking kamay at itong smoothener. Ito naman next na aking ginagawa ay yung pinaka-katawan. Yung pinaka-upper part ng ating topper. Totoo lang, medyo nalilito talaga ako sa character ng Lego at saka ng Roblox. Kayo din ba mga mi? At mapunta na nga tayo dito sa pinaka-legs. So dapat talaga ay pantay at maganda yung ating pagkakagawa. And then gumagawa na rin ako ng kamay dyan. Hindi naman buo yung kamay diyan. Binawasan ko pa nga yun mga mi. Medyo napahaba kasi yung aking pagkakagawa. Totoo lang ay first time ko gumawa ng ganitong character. Usually kasi ay iba yung pinagagawa sa akin. Ganito pa nga pala yung aking gagayahan mga mi. And then mapunta naman tayo sa next part. Naglalagay na nga pala ako dito ng kanyang pinakadamit. Nakita nyo naman yung design na galing kay client. Ang sabi ko nga ay magagaya ko ba to? Nakaka-pressure kasi pala sa mukha pa lang. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakagawa ng topper. At nilagyan ko na nga pala siya ng skirt. So ganyan muna yung kanyang pinakadamit. White and black. And then nag-start na nga rin ako maglagay ng mata. Diyan na nga pala ako nahihirapan. Nag-struggle din nga pala ako dyan mga mi. Hindi ko lang napakita talaga sa video. Syempre, na-edit ko na rin to. Hindi pa rin talaga ako ganun kagaling. Aminado ako diyan. Bali nilagyan ko siya ng mga details. Fondant nga rin pala yung ginamit ko. Iniisip ko kung edible pen ay baka mahirapan ako sa bubura kapag ako'y nagkamali. At ayan, puro ulo na nga yung nakikita yung aking hairnet. Kasi nga ay tinitingnan ko nga mabuti kung pulido nga yung aking pagkakagawa sa mata. Kasi nga kapag maganda yung pagkakagawa sa mata ay for sure na cute yung magiging topper. And then naglagay na nga rin pala ako ng kanyang lips. Yan nga palang nasa damit niya, nilagyan ko siya ng fondant na flowers. Bali may mini plunger ako na maliit dyan. Pero nung makikita nyo rin naman na inalis ko din yan kasi nga napangitan ako mga mi. Pinipilit ko kasi gayahan yung nasa sinend talaga ni client. Gusto ko talaga ay gayang-gaya. And then, naglagay na nga rin pala ako ng kanyang hair. Nag-struggle din ako dyan mga mi. Ay sabi ko naman na okay lang yan. Likod naman, okay lang na medyo flat yung kanyang likod. So, ganyan-ganyan lang yung aking ginagawa. Nagkakabit muna ako ng maraming mga fondant para sa buhok and then saka ko siya nilalagyan ng texture. Bali ito nga pala yung ginagamit ko na fondant tools. Kaya nakikita nyo naman 'di ba? Hindi ko na kailangan magsalita. And then nag-add pa rin ako ng mga small details diyan sa mga buhok. At ito na nga mapapansin nyo na nga na inalis ko na nga yung fondant flowers. Gaya nga lang sinabi ko kanina ay napapangitan talaga ako. Hindi talaga ako nagagandahan diyan mga mi kasi based naman dun sa sinend niya ni client ay parang drawing yung pinaka-flowers. O diba? Mas maganda nga yung ginawa ko. Buti na lang ay binago ko. Ang laki din ng mga flowers. Parang hindi talaga siya magandang tingnan. And then, naglalagay na nga rin ako ng mga hair. Yung mga niroll ko na fondant na maliliit. O ayan, diba? Unti-unti na nagkakaroon ng buhay yung pinaka-topper natin. By the way, naglagay din nga pala ako ng shades diyan. Hindi ko lang napakita sa video. Ang hirap din pala pag matagal nang nabakante sa paggawa ng mga fondant toppers. Buti na lang talaga nakikisama pa rin sa akin ng pagkakataon at lalo na nga yung kamay ko. O ayan 'di ba? At sa wakas nga ay natapos ko na rin tong fondant topper. O ano sa palagay nyo? Maganda ba? Nakopya ko ba yung ni-send ni client? Sabi nga pala ni client, ang cute daw ng topper. So yun lang. Thank you so much for watching. Babush!